Kasi nag-ooperate ang yung 3 Q farm, wala kayong business permit, wala kayong sanitary permit, wala kayong fire safety inspection permit, wala kayong DNR permit. Oh, at bakit hindi mo dineclare yung 3 Q farm sa salin mo nung 2022 hanggang 2023? Sen, hindi po ako sure kung na-declare po. Madam Chair, can you please, Sofina, Duces Tecum, the salin? Of, meron na ba? Salin na. Can you, okay, are you Yes, aware SP Pro Tempore, we Yeah. will furnish it. Are you aware of the bank transactions of your piggery in 3 Q? Aware ka ba? Sen, anong pong transaction po? Okay. Ang pinupunto ko rito, okay, yung kumpanya mo with a 10 million capital had no financial activities in 2018, 2019, and 2020. And yet, bakit napakalaki ng mga bank transactions mo simula noong 2016 hanggang taong kasalukuyan? Between 2021 and 2024, may sudden surge in bank transactions amounting to about 650 million pesos based on the findings of the AMLA. In total, the bank transactions of your piggery farm amounted to 831 million from 2016 to 2024. Are you aware? Ganun ba kalaki yung pera? Sen, may final na po sa akin sa AMLAC po. I invoke my right against self-incrimination po. Lalabas at lalabas talaga yung katotohanan yan. Alam mo talaga sinungaling ka talaga, Madam Chair. Alam mo And talaga. SP Pro Tempore, in direct relation to that, Guo Huaping, you are in continuing contempt. You are continuing to be evasive, for the record. Okay, thank you, Madam Chair. Oh, dito sa salin mo, you did not declare. Walang pangalan ng 3 Q farm. Sen, di po talaga ako sure kung, pero alam Hindi ko nga, po wala nga. I'm telling you, wala ka nilagay. You did not indicate it. In your salin, you want me to confront with these papers, with these documents? Sen, related din po siya sa money laundering po na case po. I invoke my right po ulit. Sorry po talaga. Crazy talaga ito. Anyway, are you aware of the fund transfers that you personally made and the bank transfer of 3 Q farm to RMCE Metals? Ano yung RMCE Metals? Your Honor, RMCE, kung di po ako nagkakamali, bentahan po yun ng mga bakal po. O kaya nga, nag-fund transfer ka ng pera? Natatanda mo ba? Your Honor, Amount, September 20, 2016, amounting to 979,000 pesos. Your Honor, yung pangalan po na RMCE po, RMCE naalala ko po, pero yung amount po hindi ko na po maalala. Madam Chair, RMCE Metals, Madam Chair, is AMLAC's person of interest, if I'm not mistaken, for illegal drug activities. And aside from 3 Q, you yourself remitted to RMCE Metals 800,000 in a single transaction in 2019. What is that for? Ang transaction po namin kay RMCE po is puro bakal po. In one single transaction, 800,000? Bakal lang po yung natandaan ko po na binili po namin sa kanila kasi yun lang po din yung alam po namin na product po nila. So, Madam Chair, I think these corporations, along with several other companies of alias Alice, are just being used as a front for money laundering. And there are several questionable and humongous bank accounts or bank transactions that are not backed up by their incomes and business activities. And I think AMLAC should take note of this. Sino ba representative ng AMLAC? Attorney Arnold. Yes, Your Honor. That's already part of our investigation, Your Honor. All right. Okay, Cassandra, what is your full name?
Catherine Cassandra Leong po. Ilan taon ka Mr. na ngayon? 24 years old po. Birthday? May 23, 2000 po. Ano pangalan magulang mo? Ang mom ko is Lee Xia-ing. Ang dad ko naman, I think is Richard. You think? Hindi ko po alam yung full name ng dad ko kasi hindi ko po siya nakasama. Yung nanay mo? Lee Xia-ing. Lee Xia-ing. Ong Ying. L-I-X-I-A-Y-I-N-G. Okay. Saan ka pinanganak? Sa San Juan, Manila po. Ha? San Juan, Manila po. San Juan, Opo. Metro Manila. Opo. Kailan kababayan pala kita? Kailan kayo tumira sa San Juan? I think since until 2, 3 years old, hindi ko po maaalala. 2001. 2000. Since nung doon ako pinanganak, I think po. Tapos lumipat kami sa Binondo. Saan ka nakatira ngayon? Ngayon po, doon sa bahay sa Porac po, bago ako umalis ng bansa. Sino kasama mo sa bahay mo? Si Ninong po. Doon sa bahay sa San Juan, may naalala Sa ka San pa? Juan po. Ha? Saan pong bahay? Sa San Juan po, Oo, Mr. Chair? may naalala ka pa? Bahay mo sa San Juan? Hindi mo alam kung saan ka pinanganak doon? Paano ka pinanganak? Hindi mo Hindi alam ko kung po paano alam. ka pinanganak? Ibig sabihin sa ospital ba, sa home birth ba, sa Comadrona? Sa Madrona, tapos dinala po So sa hindi sa ospital. ospital. Yun ang, Tapos yun ang dinala po sa gusto kong ospital, tanungin. Mr. Chair. Hindi ka sa ospital pinanganak. Hindi po, pero dinala po sa ospital. Ano ospital? Wait lang po. I-confirm ko ulit yung address ng ospital. Kasi ilan lang yung ospital namin sa San Juan eh. Chinese Gen po, Mr. Chair. Ang layo naman nun. From San Juan, dinala ka ba sa Chinese General? Ng nanay mo? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi base sa... Miss Cassie, alam ko first time mong humarap sa komite namin Apo. kasi nagmagandang loob kami sa doktor, no? Opo. Ng House of Representatives na nagsabing bumagsak ang blood pressure mo, kailangan mo ng 2-3 araw na makapaghinga sa ospital. Pinagbigyan po namin yon. First time yung sumagot sa amin. Opo. Sumagot kayo ng maayos po. Seryoso po itong mga tanong, hindi katatawanan. Ano po? Miss Cassie. Opo. All right. Yes, Okay. Mr. Tempore. Thank you. Thank you, Madam Chair. Base sa record ng birth certificate mo, pinanganak ka nga sa San Juan. Ito. At kasalukuyan mayor ako nun. No San Juan. Alright? Pinanganak ka through hilot by a certain Rosario Mendez. Alright? Nakalagay dito sa ano, dito sa certificate of live birth mo. At ang address na nakalagay ay 347 P. Mendoza Street, San Juan. Okay. Alam mo, matagal akong mayor doon, 7 na taon eh. Naalala mo anong barangay itong P. Mendoza Street? Hindi po, Mr. Chair. Okay. Inusisa at pinagtanong ng aking mga staff sa mismong barangay at sa mga residente na kinasasakupan nung sinasabi mong address na 347 P. Mendoza. Yun ay nasa barangay Ermitanyo. Kung may ganong address na nag-exist noon pa man. Ngayon, wala na raw ganyan number, house number, maski noon pa. Ngayon kasi, naging 2 digits na lang yung house number, pero ginagamit pa rin ng mga residente ang lumang 3-digit house number sa PB Mendoza Street. At wala rin nakakakilala na sinasabing manghihilot na nagngangalang Rosario Mendez. Alright? And also, I'd like to point out, Madam Chair, that the place of birth indicated in the certificate of live birth is 345 P. Mendoza Street. Wala pong ganyan address o house number sa San Juan. Maniwala ka sa akin. Kabisado ko lahat ang kalsada ron. Madam Chair, it seems that the entries
in the birth certificate of Cassie Ong are is quite questionable, no? Walang manghihilot, walang Rosario Mendez, at wala rin yung address San Juan na nakalagay sa kanyang birth certificate. At isa pa, nung mayor ako ng San Juan, libre panganganak doon. Hindi kami gumagamit ng manghihilot. Libre panganganak doon sa mga health center. Nung mayor ako. At libre libing doon pag namamatay ng mga tao ron.